Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 11, talata 33 hanggang 36. Ang sabi po dito, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin, ito ay tungkol sa karangalan ng ating Diyos, na kung saan pinapakita dito na kung gaano napakasagana ng kayamanan ng Panginoon at hindi natin kaya itong tarutin yung kanyang kayamanan. Kaya nga sabi na salita ng Diyos, yung kayamanan ng Panginoon, ito ay hindi maubos-ubos. Na sa sino mang nananampalataya at kumikilala sa Kanya ay hindi talaga mawawalan. Kasi lahat ng pangangailangan ng tao ay naiprepare na at naihanda na ng Lord. Diba? Lahat ng pangangailangan natin. Kaya hindi tayo mauubusan, hindi tayo mawawalan. Sa pagkain, pumunta ka lang sa dagat, sa mga ilog, marami kang mga isda na makakain. May nilikha ang Diyos para dyan. Sa mga puno, may mga prutas na pwede tayong kainin. At ang lahat ng mga bagay na ito na nilikha ng Panginoon, ito ay nilikha niya para ipakita yung kanyang kadakilaan. Kaya nga sabi doon sa last na binasa natin na verse, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Na kung saan dito pinapakita mga kapatid na sa pamamagitan ng Diyos nalikha ang lahat ng bagay. At ang lahat ng Kanyang nilikha, ito ay sa Kanya. Ibig sabihin, wala tayong pagmamayari sa mundong ito. Lahat ng bagay na nasa atin ay hiram lang natin sa Panginoon. Kahit pa itong buhay natin na ito, hiram lang to sa Diyos. Wala talaga tayong pagmamayari. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano hubad tayong dumating sa mundong ito, hubad din tayong aalis. Sapagkat tayo mula sa alabok at tayo babalik din sa alabok. So kahit nga yung katawan natin ito, hiram lang din sa Panginoon. Diba? Kahit yung buhay natin. Kaya kung kailan gustuin ng Diyos, bawiin ito, kaya niyang gawin. Kaya nga sa atin, bilang binigyan ng pagkakataong mabuhay, ay dapat natin gamitin naman sa tama. Gamitin natin sa ayon sa kalooban, ayon sa plano ng Diyos, para maging makabuluhan at ma-serve natin yung purpose natin, bakit tayo create ng Diyos. At alam naman natin, isa sa reason bakit create ng Diyos ang tao is to glorify His name. No? Kahit yung mga nilikha niya, yung mga puno, mga isda, lahat ng mga bagay na ito, it declares the glory of God. It speaks the glory ng Lord. Kaya yung karunungan at kaalaman ng Panginoon, hindi talaga natin kayang sukatin. Hindi natin kayang arukin yung karunungan at ang kaalaman ng Panginoon. Kaya nga sabi doon, sino ba ang nakapagpayo sa Panginoon? Nakapagpayo sa Diyos ng dapat niya gawin? Diba? Wala. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng tagapagpayo. Kasi alam niya na ang lahat eh. No? Ano siya? All-knowing siya eh. So alam niya ang lahat ng bagay. Hindi pa rin ng tao, kahit ikaw na yung pinakmatalinong nabubuhay sa mundong ito. Ikaw na yung may pinakmataas na IQ. Pero kailangan mo pa rin ng magtuturo sa iyo. Kasi hindi lahat ng bagay alam mo. Diba? Kunyari, sa isang sa pagsasaka, diba? Kung wala ka alam dyan, edi siyempre, kailangan kahit ikaw pa yung pinakamatalino, ikaw pa yung may tinapos, di ba? May mga diploma ka, may doctorate ka, o marami ka pa mga degree na hinahawakan. Pero dahil wala kang alam sa pagsasaka, so ibig sabihin,
may kulang pa rin sa iyo kasi hindi mo alam ang lahat eh. 'Di ba? Pag may mekaniko, hindi mo rin alam 'yan, 'di ba? Maraming mga bagay sa mundong ito na kailangan nating matutunan. Kaya nga sabi, yung learning, hindi ito nagtatapos sa eskwelahan. Hindi dahil natapos mo na yung kurso mo, may diploma ka na, ay tapos na ang learning. Kundi ang learning, ang pag-aaral, habang humihinga tayo, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, nagpapatuloy yung kaalaman, yung mga nadidiscover natin, at patuloy yung pag-aaral natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. So ibig sabihin, marami pa tayong dapat malaman at dapat marami pa tayong dapat matutunan sa buhay natin sa mundong ito. Pero ang ating Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga walang bagay na maitatago sa kanya. Diba? Wala tayong, kahit nga yung sikreto natin, hindi natin kayang itago sa Diyos. Alam pa rin ng Diyos. Sikreto mo na yon, pero alam niya. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya para malaman niya. Kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos yung isip at ang puso. Ang iniisip natin, yung nararamdaman natin. At iba yung yung karunungan at ang kalaman ng Panginoon. Iba sa karunungan sa mundong ito. Kasi yung karunungan sa mundong ito, may pagkatuso. Hindi lang may pagka, talagang tuso. 'Di ba? Yung iniisip kasi ng tao, yung sarili niya. Iba yung pamamaraan din ng Diyos, sabi nga doon. Iba yung plano niya. Kasi sa mundo ito, pag ginawa ka ng masama, kailangan gantihan mo. Pero sa Panginoon, hindi. Sabi niya, ipanalangin mo yung mga umuusig, yung mga umapi sa iyo. Diba? Patawarin mo yung mga taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Diba? Balikan mo ng mabuti yung gumagawa sa iyo ng masama. Yun ang karunungan na mula sa Panginoon. Pero para sa mundo, kabaliwan yun. Diba? Yan na yung ginagawa sa iyo. Gagawan mo pa ng mabuti. Diba? Para sa kanila, hindi tama yun. Yung ganong karunungan, yung ganong kaalaman, yung ganong pamamaraan, hindi tama yun. Pero sa Diyos, hindi. Daigin mo ng mabuti, ng masama. Kahit yung mga taong gumagawa sa iyo ng masama, kung sila'y nagugutom, pakainin mo. Kung sila'y nauuhaw, painumin mo. Diba? Ganun yung pamamaraan ng Panginoon. Kasi yun lang Doon lang natin mai-heal, doon lang natin maaayos ang mundong ito. Kung maghahari yung pag-ibig, yung pangunawa, yung kabutihan sa kapwa. Kasi kahit anong tigas ng puso ng tao, darating pa rin sa point ng buhay niya kapag ma-realize niya yung mga kabutihang natatanggap niya sa kabila ng kasamaan niya, ay may mga taong pa rin nagmamahal sa kanya at gumagawa pa rin ng mabuti sa kabila ng kanilang pagiging pasaway, di ba? Sakit ng ulo ng kanyang pamilya, ng kanilang sambayanan, pero meron pa rin nanatiling nagmamahal sa kanila, gumagawa pa rin ng mabuti sa kanila, bandang huli marirealize nila yung pag-ibig pa rin ng Diyos sa kabila na ganito yung ugali ko, sa kabila na ganito kasama, napakabuti pa rin ng Diyos sa akin kasi nagpapadal pa rin siya ng mga tao na umuunawa at umiintindi sa akin. Tumutulong at sumusuporta. Kasi ganun naman talaga, pag tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Na ang tao, kapag patuloy natin ipinapanalangin sila sa Panginoon, ay darating ang time nasasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin na mag-aabot, madarating yung turning point sa buhay nila na makikilala nila yung kadakilaan at yung kabutihan ng Diyos. Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? So wala tayong sino yung nagkaloob sa Diyos? Sino ba yung nakapagbigay sa Panginoon na hindi galing sa Diyos? Wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos na hindi naman galing sa Kanya diba? Kasi lahat ng bagay nilikha ng Diyos. Nakikita sa hindi nakikita ay nilikha ng Diyos. So wala tayong sariling atin na pwede nating ibigay sa Panginoon bilang gantimpala sa Kanya. Diba? Kasi pag nagbibigay ka ng gantimpala, ibig sabihin galing kasi sa iyo yan, no? Sa tao. No? Pag ang tao gumawa ng mabuti sa iyo, o kaya may natuwa ka sa kanya, o
o kaya merong nagawa siyang mabuti sa community o sa bansa nyo, di ba? Binibigyan ng reward, binibigyan ng gantimpala. Pero sa Diyos, ano maibibigay natin sa Kanya na hindi naman galing sa Kanya? Di ba? Yun ang pinapakita dito na sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. So dito pinapakita lang naman na lahat ng bagay na ito sa Kanya nagmula. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pagmamayari ng Diyos. Ang lahat ng bagay na meron tayo galing sa Kanya. Kaya wala tayong dapat gawin kundi ibalik yung kapurihan sa Diyos, yung pagpapasalamat, yung pagpupuri, yung pagkilala ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kabutihan, yung dapat ang patuloy nating isinasambit, yun ang patuloy nating ipinapahayag ng bawat isa po sa atin. Na kung ano man yung meron tayo ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kung ano man yung tinatamasa natin ngayon, ng mga mabubuting bagay dahil ito sa kabutihan, sa kagandahang loob ng Panginoon. So lahat ng bagay sa mundong ito, isa lang naman yung pinaka-reason para ipakita ng Diyos kung gaano siya kadakila. At yung mga tao na pinag-aarian ng Diyos, ito yung mga tao kumikilala kung gaano kadakila ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi tayo mismo naranasan natin, na-experience natin yung kadakilaan ng Diyos. Na sa kabila ng matitinding problema, matitinding mga pagsubok, suliranin sa buhay, ang Diyos gumagawa ng mabubuting bagay, ang Diyos gumagawa ng paraan na hindi natin naiisip na para sa atin napakahirap masolusyonan ang itong mga problemang ito. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, makikita mo at susundin mo lamang yung pamamaraan ng Diyos, magugulat ka na yung inaakala mo na wala ng solusyon, meron pala. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.